Welcome back to my channel. So, for today's video ay i-share ko sa inyo paano ba natin gagamitin ang game show na Family Feud sa ating pagtuturo. So, usually, ginagamit natin siya sa motivation part, or sa pagsisimula ng ating discussion. So, ituturo ko ngayon sa inyo paano ba siya ginagamit, paano ba ini-edit yung PowerPoint, so, paano ba natin siya gagamitin kapag actual na teaching natin. Yan. So, kasi maraming nanghihingi ng template na Family Feud, no? And then, magtatanong sila right after, paano ba namin to i-edit, paano ba natin siya gagamitin. So, panoorin ang pagpapatuloy ng video na ito. Ayan, so kung gusto nyo po nung template na Family Feud, at kapag napanood nyo to, i-message nyo lang ako sa aking Facebook, Lindsay H. Maglalang. Okay? So, tara! Panoorin ang video na ito. Okay, so ito na yung pinaka-PowerPoint ng Family Feud. So, pag in-open nyo siya, ayan yung makikita nyo. So, paano ba muna natin i-edit tong PowerPoint na to? Siyempre, una sa lahat, ay i-consider nyo muna ano ba muna yung layunin or yung marks nyo doon or objectives nyo. So, itong activity na to or motivation na to, pwede siyang gamitin sa kahit anong subject, basta maire-relate mo to. At the same time, kung style na pa-survey, pwede to, no? Okay, so, let's say yung aking, lesson is all about Filipino kasi siya na ako po'y 7 taong gulang. So, babasahin siya. So, yung marks niya, syempre may kinalaman sa pagbabasa, no? Okay, so, ganito ko siya ginawa dahil nga ako po'y 7 taong gulang yung title niya. So, pambata yun. Ito yung naisip kong question na binuo na sasagutin ng aking mga learners. Okay, so, dito sa pangatlong slide, makikita natin dito, ayan, ito, kung mapapansin natin, ayan. So, makikita natin, no? So, dito nilalagay yung question. Ayan. So, ano-ano ang mga bagay na madalas ginagawa ng batang 7 taong gulang? So, dito mo nilagay ngayon yung question. So, editable naman siya. So, ito lang yung gagalawin mong part. Okay? So, yung question muna. Let's say yan nga yung ginawa mong question. Then, na-edit mo na siya. Na-insert mo na dito. Ayan, na-edit yan. Yan. Dito ka naman ngayon sa iyong mga answers. Na-edit din to. So, for example, yun nga, nilagay mo nag-aaral. Yung ilan sa mga ginagawa ng batang 7 taong gulang. Naglalaro, nanonood, tumutulong sa gawaing bahay. So, yan yung ilan sa mga pwede mong ilagay na answers. Pwedeng totoong nag-survey ka sa mga nakasalumuha mo or sa 100 tao or kung sino man yung sinurvey mo, pwede mong ilagay yun dito yung sagot nila. And then, sa pointing naman, nakadepende sa'yo, no, kung ilang points. Of course, yung sa pinakamataas na points yun. So, ikaw na yung maglalaro kung ilang points yung ilalagay mo dyan. Lalaruin mo lang yung mga points. Kung 100 points, edi 40 points yung sa nag-aaral, naglalaro 25 points, nanonood ng television 20, then tumutulong sa gawaing bahay 15 para 100 points siya lahat. Okay, so yun na, na-edit mo na siya. Yun lang, ganun lang siya kasimple i-edit. And then next naman, kapag i-present mo na siya, ganito yung magiging itsura niya. So, slide. Tingnan natin. Tapos yung sounds. Anday na natin matapos na. So, ito na yung makikita nyo. So, wala muna kayong pipindutin, no? Ayan. So, natapos na yung sounds. Pag natapos na yung sounds, ang gagawin, tatawag na kayo ngayon or hahatiin nyo na yung, or mas maganda na hati nyo na yung klase sa 2 pangkat.
Okay? So, let's say nahati nyo na, pangkat isa, pangkat dalawa, and then kukuha kayo ngayon ng tig-isang team leader each group. Okay? So, sasabihin mo na ngayon yung mechanics, paano ba laruin yung Family Feud. Yan. So, let's say nasabi mo na lahat na meron kang ipapakitang question, and then magpapaunahan sila sa pagsagot kung ano kaya yung may pinakamataas na points. Okay? So, ayan. Let's say na-explain mo na kung sino yung mauuna. Pagkasabi mo ng go, yan. So, pwede nang sumagot. So, paano na ngayon natin ipapakita yung question? So, dito sa baba, may nakalagay dito, show question. Ayan. So, ngayon, magi-start ka na. Nag-survey ako ng 100 magulang or nanay or kung sino man yung sinurvey mo. Ano-ano ang mga bagay na madalas na ginagawa ng batang 7 taong gulang? Yan. So, ulitin mo. Pwede mo ulitin 2 beses or 1 beses. Then, pagkasabi mo ng go, sa kasasagot, kung sino man yung mauuna sa kanila magtaas ng kamay, yun dun sa 2 team leader. So, paano naman i-hide tong question? Ito lang, pindutin mo na ulit sa baba, hide question. Okay, so, let's say itong sa team A na unang sumagot. Ang sagot niya ay naglalaro. Okay? Let's say sinabi nung kanyang kalaban naglalaro. So ngayon, ang trabaho mo, syempre, dapat kabisado mo kung saan nakalagay dyan sa 1, 2, 3, 4 na yan yung naglalaro. So dapat kabisado mo siya. So, ang sasabi mo lang, andito ba ang naglalaro? Ang sabi ng survey ay, then i-click mo yung number 2 kasi alam mong doon nakalagay. So, hindi siya yung top answer, kaya pwede mong tanungin yung kabilang leader naman. Okay? Pag sinabi niya nag-aaral, and then pindutin mo lang. So, sila na ngayon yung maglalaro hanggang sa makuha nila itong mga answers na to. Paano naman kapag mali yung sagot? Kapag mali yung sagot, ito lang ang mangyayari. Itong X na to pindutin. Pag nakatatlong X sila, so, yung kabila na grupo naman ang maglalaro hanggang sa mahulaan. So, kapag mali pa rin, X hanggang sa makatatlo, so, kabilang grupo na, pag mali pa rin, X. Yan. So, ganun lang siya kasimple, no? And then, kapag hindi nasagot tong 3 and 4, reveal mo na. Na, nanonood ng television, tumutulong sa gawaing bahay. So, yun lang. Bakit isa lang siya na, na round? Kasi nga, sabi ko nga, ito ay ginagamit natin pang motivation. So, kakain na siya ng maraming oras kapag niramihan natin yung round. So, ito lang naman ay, syempre, naglalaro na sila, nag-e-enjoy na sila, natututo pa sila. So, aside from this, kailangan meron kang guide question. So, pagtapos ito, ano nang mangyayari, diba? So, kailangan may mga guide questions ka. Okay? So, pwede mag-compare and contrast ka sa guide question. Nakadepende pa rin sa topic mo. Okay? So, ganito po gamitin yung Family Feud. Ako, ang ginawa ko, nagkaroon ako ng ibang twist. Ano yung twist na sinasabi ko? So, bago sila mag-start niyan, para mas masaya lang din, ay pinasayaw ko muna sila, may steps talaga. Yung steps lang na tinuturo ni Ding Dong Dantes pag nagpapalaro. So, bago sila maglaro, pinatayo ko muna sila. Parang energizer. Okay, so ganun lang. Ito muna yung pinagamit ko talaga. Then, tsaka ko pinalaro yung Family Feud para masaya, nag-e-enjoy talaga sila, kumikilos lahat. So, nakuha mo na agad yung attention nila, yung maximum participation na hinihingi natin kasi napagalaw mo silang lahat.
So, energizer na, motivation pa. Okay? So, may papakita ko dito na actual nung pagkakagamit ko sa pagtuturo nitong family feud na to. Ulitin ko, no, pwede nyo siyang gamitin sa kahit anong subject. Yan. So, yung next ko ipapakita, yun na po yung video naman na ginamit ko na siya sa actual kong pagtuturo. So, yun lang naman yung gamit ng family feud. Sana ay may na-share ako sa inyo na pwede nyong gamitin sa inyong mga classroom observation. Okay? So, yun lang. Kung kailangan nyo nung template, message nyo lang ako sa Messenger, Lindsay H. Maglalang. Thank you so much!